Tumigil ka muna sandali at sagutin mo ito sa iyong puso. May pagkakataon na ba na naramdaman mong tila nakalimutan ka na ng Diyos? May gabi ba na umiyak ka at inisip mo kung may nakikinig pa sa iyong panalangin? Paano kung sabihin ko sa iyo na sa bawat segundo ng buhay mo ay may Diyos na hindi kailanman nawawala ang alaala tungkol sa iyo? At ngayon, matutuklasan mo ang 8 bagay na hindi niya kailanman nakakaligtaan kahit minsan. Bilang mga Pilipino na lumaki sa pananampalataya, sanay tayo na tumawag sa Diyos sa oras ng kagipitan. Lumuhod tayo sa tabi ng kama at humingi ng gabay bago gumawa ng mahahalagang desisyon. Ngunit kapag tila walang agarang sagot ang langit, unti-unting pumapasok ang tanong sa ating isipan, naririnig pa ba niya ako o ako ba ay isa lamang sa napakaraming nananalangin sa mundo? Ang katotohanan na dapat mong malaman ay personal ang Diyos at hindi kaniya ipinagpapalit o ipinagwawalang bahala. Sinasabi sa Isaiah 49 verse 15, "Can a mother forget the baby at her breast and have no compassion on the child she has born? Though she may forget, I will not forget you." Napakalalim ng talatang ito dahil inihambing ng Diyos ang kanyang pag-alala sa pag-aaruga ng isang ina. Kung ang isang ina ay halos hindi makalimot sa kanyang anak, lalo pa ang Diyos na lumikha sa atin. Ipinapakita nito na kahit dumaan ka sa panahon na pakiramdam mo ay nag-iisa ka, hindi ka kailanman nawala sa kanyang isip. Ang pangakong ito ay paalala na ang pag-ibig ng Diyos ay mas matatag kaysa sa anumang pagkalimot ng tao. Bago tayo magsimula, mga mahal kong manunood, iniimbitahan ko po kayo na mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Ang iyong simpleng suporta ay maaaring maging tulay upang mas marami pang puso ang maabot ng mensaheng ito. Sa bawat pag-share mo, maaaring may isang taong nawawalan ng pag-asa ang muling maniwala. Sa bawat pag-like mo, maaaring may isang kaluluwang muling lalakas ang pananampalataya. Sama-sama nating ipalaganap ang katotohanan na ang Diyos ay buhay at kumikilos sa ating panahon ngayon. Habang tayo ay papasok sa 8 bagay na hindi kailanman nakakaligtaan ng Diyos, ihanda mo ang iyong puso na tumanggap. Maaring ang ilan sa mga ito ay magpapaalala sa iyo ng mga panahong muntik ka ng sumuko. Maaring may bahagi rito na magpapaluha sa iyo dahil mararamdaman mong kilala ka talaga ng Diyos. Ang bawat punto ay hindi lamang impormasyon, kundi isang paalala na ikaw ay mahalaga sa kanyang paningin. Manatili ka hanggang sa dulo dahil maaring ang mensaheng maririnig mo ngayon ang sagot sa iyong matagal ng panalangin. Una, ang iyong mga luha. May mga luha kang itinago sa likod ng iyong mga ngiti upang hindi mahalata ng iba ang bigat na iyong dinadala sa puso. May mga gabi na tahimik kang umiyak habang ang lahat sa bahay ay mahimbing ng natutulog at walang nakakaalam ng iyong pinagdadaanan. Akala mo walang nakapansin at walang nakaalam ng lalim ng sugat na pilit mong tinatakpan ng lakas at pananahimik. Ngunit ang Diyos ay nakatingin. Kahit sa mga sandaling akala mo ay nag-iisa ka at walang kumakalinga sa iyo. Hindi niya kailanman nakakaligtaan ang bawat patak ng iyong luha na pumatak mula sa pusong nasasaktan ngunit patuloy na lumalaban. Sinasabi sa Psalm 56 verse 8, "You keep track of all my sorrows. You have collected all my tears in your bottle. You have recorded each one in your book." Ang talatang ito ay malinaw na nagpapahayag na ang bawat sakit at bawat iyak mo ay mahalaga at hindi binabaliwala ng Diyos. Ipinapakita nito na ang iyong mga luha ay tila iniipon at iniingatan niya na parang isang mahalagang alaala. Hindi ito basta nawawala sa hangin o nalilimutan sa paglipas ng panahon dahil nakatala ito sa kanyang banal na alaala. Ibig sabihin nito na walang pagdurusa ang nasasayang sa harap ng Diyos na may pusong mahabagin at mapagmahal. Bilang mga Pilipino na likas na matiisin at handang magsakripisyo para sa pamilya, madalas nating ikubli ang sakit upang hindi mag-alala ang ating mga mahal sa buhay. Pinipili nating ngumiti sa harap ng iba, kahit ang totoo ay may dinadala tayong mabigat na pasanin sa loob. Ngunit kahit hindi mo ito ikuwento sa tao, at kahit walang nakakaramdam ng iyong pagod, alam ito ng Diyos ng detalyado. Nakikita niya ang bawat sakripisyo mo para sa iyong mga anak, para sa iyong mga magulang, at para sa kinabukasan ng iyong pamilya. Naririnig niya ang tahimik mong mga buntong hininga
habang ikaw ay lumuluhod at nananalangin sa Kanya sa gitna ng dilim ng gabi. Maaring iniisip mo na maliit lamang ang problema mo kumpara sa pinagdaraanan ng iba. Kaya pinipili mong manahimik at magtiis. Ngunit sa Diyos walang maliit o malaking sakit pagdating sa puso ng Kanyang anak na Kanyang minamahal. Ang bawat luha ay patunay na ikaw ay lumalaban at patuloy na nagtitiwala kahit hindi mo nakikita ang agarang sagot sa iyong panalangin. Ang bawat iyak ay isang panalangin na hindi kailangang isigaw dahil naiintindihan ito ng Diyos kahit walang salita. At ang bawat panalangin na nagmumula sa pusong sugatan ay Kanyang iniingatan at hindi kailanman kinakalimutan. Kaya sa tuwing ikaw ay muling luluha at mararamdaman mong parang wala nang nakakaintindi sa iyo, alalahanin mong may Diyos na nakakakita ng lahat. Hindi siya bulag sa iyong pinagdadaanan at hindi siya malayo sa oras ng iyong pangangailangan. Hindi siya bingi sa iyong mga hinaing kahit ito ay bulong lamang sa gitna ng iyong pagod at takot. Ang iyong mga luha ay hindi tanda ng kahinaan, kundi patunay ng iyong pananampalataya at patuloy na pag-asa. Pangalawa, ang iyong mga panalangin. May mga panalangin kang inuulit ng tahimik sa bawat umaga at gabi, kahit wala kang kasamang ibang nakakaintindi sa iyong pinagdaraanan. May pagkakataon na iniisip mo na parang bumabalik lamang sa hangin ang bawat salita na lumalabas sa iyong labi. Ngunit ang Diyos ay nakikinig sa bawat bulong ng puso mo at hindi kailanman nagbubulag-bulagan sa iyong mga hiling. Ang Kanyang atensyon ay hindi limitado sa dami ng nananalangin, kundi sa lalim ng bawat sinserong panalangin. Kahit sa mga oras na pakiramdam mo ay tahimik ang langit, siya ay kumikilos sa paraan na hindi mo agad nakikita. Sinasabi sa Matthew 7 verse 7, "Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be opened to you." Ang talatang ito ay nagpapaalala sa atin na bawat panalangin ay mahalaga at may kasamang pangako mula sa Diyos. Kapag humingi ka, hindi ka niya bibiguin bagaman ang sagot ay maaring dumating sa hindi mo inaasahang paraan. Ang paghiling mo at paglapit mo sa Kanya ay tanda ng pananampalataya at pagtitiwala na Kanyang pinapahalagahan. Ipinapakita nito na ang bawat salita ng iyong puso ay napapansin at hindi nakakaligtaan sa Kanyang plano para sa iyo. Maraming Pilipino ang nakasanayan ng manalangin sa gabi bago matulog upang humingi ng gabay at proteksyon. Kahit pa simpleng pasasalamat lamang o malalim na hiling, bawat panalangin ay may epekto at halaga sa Diyos. Hindi niya hinahayaang masayang ang iyong mga sinserong panalangin at bawat isa ay iniingatan sa Kanyang alaala. Kaya sa bawat pagkakataon na ikaw ay tumatawag sa Kanya, may kasamang pag-asa at katiyakan na ikaw ay pinapakinggan. Ang Diyos ay hindi lang nakikinig, kundi kumikilos sa paraang maaring hindi mo agad nakikita, ngunit tiyak na makakabuti sa iyo. Minsan naiisip natin na dahil hindi agad natutugunan ang ating panalangin, nakalimutan na tayo ng Diyos. Ngunit sa Kanyang kabutihan at karunungan, ang bawat sagot ay dumarating sa tamang oras at sa tamang paraan. Ang pag-asa ay hindi nawawala kahit pamatagal ang paghihintay, sapagkat ang Diyos ay tapat sa Kanyang mga pangako. Ang bawat panalangin ay parang binhi na itinatanim sa lupa ng pananampalataya, na balang araw ay aanihin sa Kanyang panahon. Ito ay paalala na ang ating Diyos ay personal, mapagmahal, at hindi kailanman nakakalimot sa ating mga panalangin. Kaya sa tuwing ikaw ay nananalangin at nag-aalinlangan, tandaan na ang bawat salita ng iyong puso ay mahalaga sa Diyos. Hindi niya binabaliwala ang iyong mga hinaing at bawat isa ay may kasamang plano at gabay para sa iyo. Ang pananampalataya mo sa Kanya ay hindi nasasayang bagaman ang sagot ay hindi laging ayon sa inaasahan mo. Ang bawat panalangin ay tanda ng pakikipag-ugnayan at relasyon mo sa Diyos na patuloy na nagmamahal sa iyo. At tandaan mo, hindi kailanman nakakaligtaan ng Diyos ang bawat panalangin mo na galing sa pusong tapat at puno ng pananampalataya. Pangatlo, ang iyong mga pagsubok. May mga pagsubok kang dinadala na tila wala ng katapusan at tila gusto mong sumuko sa bigat ng buhay. May mga araw na pakiramdam mo ay nauubos na ang lakas at wala ng pag-asa sa paligid mo. Ngunit ang Diyos ay hindi kailanman nakakalimot sa bawat hamon na iyong hinaharap at nakikita niya ang iyong katatagan sa kabila ng hirap. Bawat luha, bawat pagod at bawat pagkadapa ay napapansin niya at may dahilan sa Kanyang plano. Ang mga pagsubok mo ay hindi lamang pasanin,
kundi pagkakataon upang lalong palalimin ang iyong pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya. Sinasabi sa James 1 verse 2, "Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds." Ang talatang ito ay nagpapaalala sa atin na bawat pagsubok ay may layunin at may kasamang pagpapala. Hindi ito para pahirapan tayo ng walang kabuluhan, kundi upang patatagin ang ating karakter at pananampalataya. Ang bawat hirap na dinaranas mo ay parte ng proseso na hinahanda tayo ng Diyos para sa mas dakilang plano. Ipinapakita nito na sa Kanyang pananaw, ang bawat pagdurusa ay may kahulugan at hindi nakakaligtaan. Maraming Pilipino ang dumaranas ng matinding pagsubok sa buhay tulad ng kahirapan, sakit o pagkawala ng mahal sa buhay. Sa mga pagkakataong ito, madaling maramdaman ang takot at pangungulila. Ngunit ang Diyos ay kasama mo sa bawat hakbang ng laban na ito at hindi Kanya pinapabayaan. Nakikita Niya ang tapang mo na harapin ang mga hamon kahit ang puso mo ay nanghihina at nag-aalala. Ang bawat hakbang na iyong tinatahak sa gitna ng pagsubok ay may layunin at patunay na hindi ka nakalimutan ng Diyos. Minsan, iniisip natin na masyadong mabigat ang dala natin at mas magaan para sa iba. Ngunit sa Diyos, bawat laban ay pantay at bawat puso ay mahalaga. Ang Kanyang plano ay hindi palaging malinaw sa atin, ngunit bawat pagsubok ay may katuparan sa tamang panahon. Ang bawat hirap ay nagiging daan upang mas lalo mong maunawaan ang Kanyang kabutihan at pag-ibig. Ito ay paalala na kahit sa gitna ng unos, ang Diyos ay laging kasama at hindi kailanman nakakalimot sa iyo. Kaya sa tuwing ikaw ay nahaharap sa pagsubok at nais mong sumuko, alalahanin mong may Diyos na nakikita ang bawat sakripisyo mo. Hindi Siya nagbubulag-bulagan sa hirap na dinadala mo at hindi Siya malayo sa bawat laban ng buhay mo. Ang bawat pangyayaring mahirap ay may dahilan na higit sa ating pag-unawa at may layuning magpatibay sa ating pananampalataya. Ang iyong katatagan sa kabila ng pagsubok ay hindi nasasayang at bawat hakbang mo ay mahalaga sa Kanyang plano. At tandaan mo, hindi kailanman nakakaligtaan ng Diyos ang bawat pagsubok na iyong dinadala at ang bawat hakbang mo patungo sa Kanya. Pang-apat, ang iyong mga tagumpay. May mga tagumpay kang nakamit sa buhay na minsan ay hindi mo pinapansin o iniisip na maliit lamang. May mga pagkakataon na iniisip mo na hindi mahalaga ang iyong nagawa at wala itong epekto sa mundo. Ngunit ang Diyos ay hindi kailanman nakakalimot sa bawat hakbang ng tagumpay mo. Gaano man kaliit o kalaki ito, bawat maliit na tagumpay ay may kahulugan at bahagi ng mas malaking plano na Kanyang iniayos para sa iyo. Ang Kanyang pagbibigay ng karangalan at kasiyahan sa bawat nagtagumpay ay hindi nakikita lamang sa mata ng tao kundi sa Kanyang banal na pananaw. Sinasabi sa Proverbs 16 verse 3, "Commit to the Lord whatever you do, and He will establish your plans." Ang talatang ito ay nagpapakita na kapag iniaalay natin ang ating mga gawain at tagumpay sa Diyos, Kanyang pinapahalagahan ang bawat hakbang na ating tinatahak. Hindi nakakaligtaan ng Diyos ang bawat sipag, tiyaga, at dedikasyon na inilaan mo upang makamit ang tagumpay. Ang bawat tagumpay ay hindi lamang para sa sarili, kundi bahagi rin ng Kanyang plano upang magdala ng kabutihan sa ibang tao. Ipinapakita nito na sa Kanyang pananaw, mahalaga ang bawat effort na ginawa mo at ang bunga nito ay Kanyang pinapansin at pinapaloob sa Kanyang layunin. Maraming Pilipino ang masaya at nagagalak sa mga simpleng tagumpay sa buhay, tulad ng pagkapasa sa paaralan, promosyon sa trabaho, o pagkakaroon ng magandang relasyon sa pamilya. Ngunit madalas, mabilis rin nating kalimutan ang mga ito at umasa sa susunod na layunin o pangarap. Ang Diyos ay nakikita ang halaga ng bawat tagumpay at nagbibigay ng kasiyahan sa puso mo kahit ikaw ay simple lamang sa tingin ng mundo. Nakikita Niya ang bawat effort na ginawa mo at bawat maliit na hakbang na ginawa mo patungo sa mas malaking layunin. Ang bawat tagumpay ay paalala na ikaw ay Kanyang anak at hindi kailanman nakakaligtaan ng Diyos ang mga biyayang ibinibigay Niya sa iyo. May mga sandali na iniisip natin na hindi sapat ang ating nagawa o hindi mahalaga sa ibang tao. Ngunit sa Diyos, ang bawat tagumpay ay may kahulugan at Kanyang ipinagdiriwang kasama mo. Ang bawat hakbang ng tagumpay ay patunay ng Kanyang gabay at pagpapala sa iyong buhay. Ang bawat achievement ay hindi lamang resulta ng sariling pagsisikap, kundi ng Kanyang patnubay at biyaya.
Ito ay paalala na sa tuwing ikaw ay magtatagumpay, may Diyos na nakamasid at nagagalak sa bawat tagumpay mo. Kaya sa tuwing ikaw ay nakakatamasa ng kahit maliit na tagumpay, alalahanin mong may Diyos na nakakita at nagalak kasama mo. Hindi niya binabaliwala ang bawat effort at dedikasyon na ginawa mo upang makarating sa puntong ito. Ang bawat tagumpay ay tanda ng kanyang gabay at pagmamahal na hindi laging nakikita, ngunit laging nararamdaman. Ang bawat hakbang na nagdala sa iyo sa tagumpay ay bahagi ng kanyang plano at hindi kailanman nakakaligtaan. At tandaan mo, hindi kailanman nakakaligtaan ng Diyos ang bawat tagumpay mo. At bawat hakbang ng tagumpay ay kanyang pinapahalagahan. Panglima, ang iyong mga pangarap. May mga pangarap kang tinatago sa puso dahil natatakot kang hindi ito matupad o baka masaktan ka sa kabiguan. May mga pagkakataon na iniisip mo na hindi ka na sapat o hindi ka karapat-dapat sa katuparan ng iyong mga minimiti. Ngunit ang Diyos ay hindi kailanman nakakalimot sa bawat pangarap na kanyang itinanim sa puso mo. Bawat pangarap ay mahalaga sa kanya at may layuning mas mataas kaysa sa nakikita mo sa kasalukuyan. Ang bawat pagnanais na galing sa puso mo ay bahagi ng plano niya para sa iyong buhay at hindi nawawala sa kanyang alaala. Sinasabi sa Jeremiah 29 verse 11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Ang talatang ito ay nagpapaalala sa atin na ang bawat pangarap ay may patnubay at plano mula sa Diyos. Hindi nakakaligtaan ng Diyos ang mga minimithi ng kanyang mga anak at may tamang panahon para sa katuparan ng mga ito. Ang bawat pangarap ay may kahulugan at bawat hakbang upang matupad ito ay binabantayan niya. Ipinapakita nito na ang kanyang plano ay hindi nagbabago at bawat pangarap mo ay mahalaga sa kanyang mata. Maraming Pilipino ang may mga pangarap na iniisip na imposible o mahirap maabot. Ngunit sa Diyos walang imposible at bawat pangarap ay may pagkakataon na magkatotoo sa kanyang tamang panahon. Nakikita niya ang bawat pagsisikap at bawat hakbang na ginagawa mo upang abutin ang iyong minimithi. Ang bawat maliit na tagumpay patungo sa pangarap ay bahagi ng mas malaking plano na kanyang iniayos para sa iyo. Kaya kahit pamabagal ang progreso o may mga balakid, ang Diyos ay laging kasama mo sa bawat hakbang patungo sa katuparan ng iyong pangarap. Minsan iniisip natin na nakalimutan tayo dahil hindi dumating ang pangarap sa oras na inaasahan natin. Ngunit sa Diyos, bawat pangarap ay may tamang oras at kanyang iniingatan ang bawat detalye upang maging tama ang katuparan. Ang bawat pagdududa at takot ay natural lamang, ngunit hindi ito dahilan para mawala ang pangarap sa puso mo. Ang bawat pangarap ay patunay ng kanyang pagtitiwala sa iyo at ng kanyang plano na mas malaki kaysa sa iyong naiisip. Ito ay paalala na sa tuwing ikaw ay nangangarap, may Diyos na hindi kailanman nakakalimot sa iyong mga minimithi. Kaya sa tuwing ikaw ay mangarap at may pag-aalinlangan, tandaan na may Diyos na nakamasid sa bawat nais mo sa puso mo. Hindi niya binabaliwala ang bawat pangarap at bawat hakbang na ginagawa mo upang maabot ang mga ito. Ang bawat pangarap ay tanda ng kanyang patnubay at pagmamahal na hindi palaging nakikita, ngunit palaging nararamdaman. Ang bawat minimithi mo ay bahagi ng kanyang plano at hindi kailanman nawawala sa kanyang alaala. At tandaan mo, hindi kailanman nakakaligtaan ng Diyos ang bawat pangarap mo. At bawat hakbang patungo rito ay mahalaga sa Kanya. Pang-anim, ang iyong pag-ibig at kabutihan. May mga pagkakataon na ibinibigay mo ang iyong pagmamahal at kabutihan sa iba ng tahimik at walang hinihinging kapalit. May mga oras na iniisip mo na walang nakakakita o nakaka-appreciate sa mga sakripisyong ginagawa mo para sa ibang tao. Ngunit ang Diyos ay hindi kailanman nakakalimot sa bawat kilos ng pagmamahal at kabutihan na nagmumula sa iyong puso. Bawat maliit na kabutihan, bawat ngiti at bawat simpleng tulong ay mahalaga sa Kanya at nakatala sa Kanyang alaala. Ang iyong mabuting gawa ay hindi lamang nakakatulong sa tao kundi nagiging biyaya at patunay ng Kanyang presensya sa buhay mo. Sinasabi sa Galatians 6 verse 9, "Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up." Ang talatang ito ay nagpapaalala sa atin na ang bawat mabuting ginawa ay may bunga at hindi nasasayang sa harap ng Diyos. Ang bawat kabutihang ibinabahagi mo ay may epekto sa iba at sa iyong sariling puso na lumalalim sa pananampalataya.
Hindi nakakaligtaan ng Diyos ang mga gawaing may pagmamahal, at bawat kilos ng kabutihan ay kanyang binabantayan. Ipinapakita nito na ang bawat mabuting gawa mo ay may kahulugan at may lugar sa kanyang plano para sa iyo at sa iba. Maraming Pilipino ang likas na mapagbigay at handang tumulong sa kapwa sa kabila ng sariling hirap o kakulangan. Ngunit minsan, nakakaligtaan natin ang halaga ng ating kabutihan dahil iniisip nating maliit lang ang naitulong natin. Ang Diyos ay nakikita ang bawat sakripisyo at bawat pag-aalay ng pagmamahal na hindi nakikita ng iba. Ang bawat kabutihan mo ay parang binhi na inihahanda ng Diyos upang magbunga sa tamang panahon. Kaya kahit pa hindi nakikilala o pinapansin ng mundo, ang Diyos ay nagagalak sa bawat pusong nagmamahal at gumagawa ng kabutihan. Minsan iniisip natin na parang walang epekto ang kabutihang ginawa natin sa mundo. Ngunit sa kanyang pananaw, bawat maliit na gawa ng pag-ibig ay mahalaga at may kahulugan sa buhay ng iba. Ang bawat ngiti, bawat tulong at bawat simpleng sakripisyo ay nagiging liwanag sa madilim na daan ng ibang tao. Ang bawat kabutihan ay nagiging patunay ng kanyang presensya at pagmamahal sa ating mundong puno ng pagsubok. Ito ay paalala na ang Diyos ay hindi kailanman nakakalimot sa bawat pusong nagmamahal at gumagawa ng kabutihan. Kaya sa tuwing ikaw ay nagbibigay ng pagmamahal o tumutulong sa iba, alalahanin na may Diyos na nakakita at nagagalak sa bawat kilos mo. Hindi niya binabaliwala ang bawat kabutihan at bawat sakripisyong ginawa mo sa ngalan ng pagmamahal. Ang bawat mabuting gawa ay bahagi ng kanyang plano at patunay ng kanyang presensya sa iyong buhay. Ang bawat pusong minamahal at bawat kabutihang ginagawa mo ay mahalaga sa kanya at hindi kailanman nakakaligtaan. At tandaan mo, hindi kailanman nakakaligtaan ng Diyos ang bawat pagmamahal at kabutihang nagmumula sa pusong tapat at mapagmahal. Pang-7, ang iyong katapatan at pananampalataya. May mga sandali na sinusubok ang iyong pananampalataya sa kabila ng mga pagsubok at kaguluhan sa buhay. May pagkakataon na iniisip mo na parang walang saysay ang patuloy na pagtitiwala at pagsunod sa Diyos. Ngunit ang Diyos ay hindi kailanman nakakalimot sa bawat hakbang ng iyong katapatan at pananampalataya sa Kanya. Bawat simpleng pananalangin, bawat tahimik na pagsunod, at bawat pagtitiwala sa Kanya ay mahalaga sa Kanyang paningin. Ang iyong katapatan ay nagiging ilaw sa madilim na daan at patunay na ang puso mo ay tunay na nakatuon sa Kanya. Sinasabi sa Hebrews 11 verse 1, "Now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see." Ang talatang ito ay nagpapaalala sa atin na ang pananampalataya ay pagtitiwala kahit hindi nakikita ang sagot sa panalangin. Ang bawat hakbang ng pananampalataya ay mahalaga at hindi nakakaligtaan ng Diyos dahil ito ay patunay ng ating pagtitiwala sa Kanya. Ipinapakita nito na ang bawat simpleng kilos ng pagsunod at pagtitiwala ay may kabuluhan at bahagi ng Kanyang plano sa buhay mo. Hindi nasusukat ang pananampalataya sa dami ng ginawa kundi sa tibay at katapatan ng puso na sumusunod sa Diyos. Maraming Pilipino ang lumaki na may tradisyon ng pagdarasal, pagsisimba at pagsunod sa mga aral ng Biblia. Ngunit sa araw-araw napapadpad tayo sa tukso at mahihirap na sitwasyon na sinusubok ang ating pananampalataya. Ang Diyos ay nakikita ang bawat pag-aalay ng iyong puso at bawat desisyon na ginawa mo upang manatiling tapat sa Kanya. Ang bawat pagsunod at katapatan ay Kanyang pinapahalagahan kahit sa oras na wala kang nakukuhang gantimpala mula sa mundo. Ang bawat hakbang ng pananampalataya ay hindi nakakaligtaan at may katuparan sa Kanyang plano sa tamang panahon. Minsan, pakiramdam natin ay sinusubok tayo ng sobra at iniisip na baka nakalimutan na tayo ng Diyos. Ngunit sa Kanya, ang bawat hakbang ng pananampalataya ay mahalaga at may layunin na higit sa ating pag-unawa. Ang bawat pagtitiwala sa Kanya sa kabila ng pangamba at takot ay nagbibigay ng lakas at pag-asa sa ating puso. Ang bawat simpleng panalangin at tahimik na pagsunod ay nagiging tanda ng ating relasyon sa Diyos at Kanyang pagmamahal. Ito ay paalala na kahit ang mundo ay puno ng pagsubok, ang Diyos ay hindi kailanman nakakalimot sa pusong tapat at may pananampalataya. Kaya sa tuwing ikaw ay natutukso o nadadapa sa buhay, alalahanin mong may Diyos na nakikita ang iyong katapatan at pananampalataya. Hindi siya bingi sa bawat tahimik na panalangin at hindi siya bulag
sa bawat hakbang ng iyong pagsunod. Ang bawat desisyon na ginawa mo upang manatiling tapat ay mahalaga at bahagi ng kanyang plano para sa iyo. Ang bawat hakbang ng pananampalataya ay may bunga at may kabuluhan sa kanyang mata at hindi kailanman nakakaligtaan. At tandaan mo, hindi kailanman nakakaligtaan ng Diyos ang bawat katapatan at pananampalataya mo sa Kanya kahit sa gitna ng unos at pagsubok. Pangwalo, ang iyong pag-asa at pananalig. May mga sandali na tila nawawala ang pag-asa sa kabila ng lahat ng problema at pagsubok na iyong dinadala sa buhay. May mga oras na iniisip mo na wala nang magandang mangyayari at parang ang liwanag sa dulo ng daan ay naglalaho. Ngunit ang Diyos ay hindi kailanman nakakalimot sa bawat tiniyak mong pananalig at sa bawat maliit na pag-asa na patuloy mong pinanghahawakan. Bawat pag-asa mo ay mahalaga sa Kanya at bawat pagtitiwala mo sa Kanya ay Kanyang pinapahalagahan at binabantayan. Ang iyong pananalig ay nagiging ilaw sa gitna ng dilim at patunay na ikaw ay hindi nag-iisa sa kabila ng unos at bagyo ng buhay. Sinasabi sa Romans 12 verse 12, "Be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer." Ang talatang ito ay nagpapaalala sa atin na ang bawat pag-asa at pananalig ay may kasamang pangako at gabay mula sa Diyos. Ang bawat pananalig mo sa Kanya, kahit pa mabagal ang resulta o tila hindi nakikita ang sagot, ay mahalaga sa Kanyang puso. Ipinapakita nito na ang iyong pagtitiwala at pag-asa ay hindi nasasayang at may epekto sa bawat hakbang ng buhay mo. Ang bawat sandali ng pananalig ay patunay na ang Diyos ay kasama mo sa bawat laban at hindi kailanman nakakalimot sa iyo. Maraming Pilipino ang nakakaranas ng panghihina ng loob sa gitna ng kahirapan, sakit o pagkalungkot. Ngunit sa kabila nito, ang Diyos ay nakikita ang bawat sandali na patuloy kang umaasa at nagtitiwala sa Kanya. Ang bawat pag-asa ay parang binhi na itinatanim sa puso na sa tamang panahon ay magbubunga ng kasaganaan at pagpapala. Ang bawat pananalig ay nagpapalakas sa ating loob at nagpapaalala na may Diyos na hindi kailanman nagtataboy sa atin. Ang iyong pag-asa at pananalig ay mahalaga sa Kanyang plano at hindi kailanman nakakaligtaan. Minsan iniisip natin na parang sinusubok ang ating tiwala at may pagkakataon na tayo ay nadarapa. Ngunit sa Kanyang kabutihan at pagmamahal, ang bawat sandali ng pananalig ay pinapansin at pinapangalagaan. Ang bawat pagtitiwala sa Kanya sa gitna ng kahirapan ay nagbibigay ng lakas at pag-asa hindi lamang sa atin kundi pati sa iba. Ang bawat sandali ng pananalig ay patunay na ang puso mo ay nakatuon sa Kanya at sa Kanyang mga pangako. Ito ay paalala na ang Diyos ay hindi kailanman nakakalimot sa bawat pag-asa at pananalig mo sa Kanya, kahit gaano man kalalim ang unos ng buhay. Kaya sa tuwing ikaw ay nawawala ng pag-asa o nadarama ang panghihina ng loob, alalahanin mong may Diyos na nakikita ang bawat pagtitiwala at pananalig mo. Hindi Niya binabaliwala ang bawat sandali ng pag-asa na pinanghahawakan mo sa gitna ng kaguluhan at takot. Ang bawat pananalig at pag-asa ay tanda ng Kanyang presensya sa buhay mo at hindi kailanman nakakaligtaan. Ang bawat pusong patuloy na umaasa at nagtitiwala ay mahalaga sa Kanya at pinapangalagaan Niya ito ng buong puso. Huwag mong kalimutang itaas ang iyong mga mata at damhin ang katotohanan ng mga salita ng Diyos sa bawat sandali ng iyong buhay, sa bawat luha na iyong pinaiyak, sa bawat panalangin na iyong ibinuhos, at sa bawat pangarap na iyong hinahawakan. Ang Diyos ay laging kasama mo. Hindi Niya kailanman nakakalimot sa iyo at sa lahat ng bagay na mahalaga sa puso mo. Kahit na sa mga oras na pakiramdam mo ay nag-iisa ka. Ang bawat hakbang mo sa buhay, bawat laban na pinipili mong harapin, at bawat tagumpay o kabiguan ay napapansin at pinapahalagahan Niya. Ngayong natutunan mo na ang 8 bagay na hindi kailanman nakakaligtaan ng Diyos, hayaan mong ito ay maging gabay, inspirasyon at lakas mo sa araw-araw. Alalahanin mo na sa bawat luha, bawat pagsubok at bawat panalangin, may Diyos na nagmamahal at hindi ka pinapabayaan. Ang Kanyang pagmamahal ay higit pa sa anumang hirap at mas matatag kaysa sa kahit anong bagyo na dumaraan sa buhay mo. Ang bawat pangarap, bawat kabutihan, bawat tagumpay at bawat hakbang ng pananampalataya ay mahalaga sa Kanya at Kanyang iniingatan sa Kanyang banal na plano.
Hindi mo kailangang madapa at manghihinawa dahil may Diyos na nagbabantay sa bawat galaw ng iyong puso at nag-aalaga sa bawat detalye ng iyong buhay. Ito ay paalala na ikaw ay minamahal, pinapahalagahan, at hindi kailanman nakakalimutan ng Diyos sa bawat sandali ng iyong paglalakbay sa buhay. Mga mahal kong manunood, muli ko po kayong iniimbitahan na mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Ang simpleng hakbang na ito ay hindi lamang para sa iyo kundi para rin sa bawat puso na nangangailangan ng pag-asa at lakas mula sa salita ng Diyos. Kapag nag-subscribe, lagi kang makakakuha ng inspirasyon at gabay upang mapalakas ang iyong pananampalataya at pananalig sa Kanya. Sa bawat pag-share mo ng video na ito, may isa pang tao na maaring madala sa liwanag at pagmamahal ng Diyos. Huwag palampasin ang pagkakataon na maging instrumento sa pagpapalaganap ng pananampalataya at pag-asa sa mundo sa pamamagitan ng simpleng click lamang. Ngayon, buksan mo ang iyong puso at isipan sa mga aral at gabay na natutunan natin ngayon. Iparamdam mo sa sarili mo at sa Diyos na ikaw ay handang magtiwala at sumunod sa Kanya sa bawat hakbang ng iyong buhay. Tandaan mo, ang Diyos ay hindi kailanman nakakalimot sa iyo, sa iyong mga pangarap, sa iyong mga panalangin, at sa bawat bahagi ng iyong buhay na mahalaga sa Kanya. Hayaan mong ang bawat aral at gabay mula sa video na ito ay magsilbing liwanag sa madilim na landas at magbigay inspirasyon sa bawat desisyon at hakbang mo. At sa huli, maniwala ka, magmahal ka, at patuloy na magtiwala dahil ang Diyos ay laging kasama mo, nagmamahal sa iyo, at hindi kailanman nakakalimot sa bawat bahagi ng iyong buhay.